Hello, hello! Welcome back to the vlog! So, it is a Saturday and it is the Gravelton 2025 weekend. Dyan! So, andito na kami sa Mimosa Grounds kasi mag-start na kaming mag-register at pumila. Dahil kailangan naming kumpletuhin lahat ng stamps para makasama kami sa raffle. At ang grand prize ay, of course, isang Specialized Diverge bike. Sam, Bayabas. Dito na po sa passport. Oo nga pala. Ay, yung kanina. Ayun na po ang ating kabuhayan showcase. Pumasok kayo sa first step. Salamat. Dito na po tayo ma'am. Ano dito? Sa passport niyo. Ayan, passport. So, eto na, mag-start na tayong magpa-stamp sa ating mga suking tindahan. Kailangan natin kumpletuhin tong stamp na to para makasali tayo sa raffle prizes tomorrow. May discount ba tayo? Up next, Waking. Magkasunod lang kami ni Ben. Dito na tayo sa ating paboritong tindahan. Dito po magpatay. Yung sign daw may kasamang t-shirt. Bikes and coffee. Pwede bang ito na lang yung mapanalunan ko? Ay, ito ayos to, may pulutan, no? Pacific Bay. So we were able to finish all the stamps na in less than 30 minutes. And we are going to drop our raffle entry. Papasayin mo pa. Ay, papasahin ko pa kay Aram. Kailangan kong manalo ng bike. Tapos paikutin mo na rin. Dukutin mo na din. At para sa letra. Paano naman po? Ayan. Ikutin natin ha para hindi sabihing luto. Oo, tumaas na kayo kasi last mo na yan. Ay, puti ka. Ano po na yung ganito mo? Ay, nagbubulat-lat ng loot bag dito. Gutom ka ba? Gutom ka ba? Nagugutom ka ba? Kumain ka muna ng century tuna. Kuya, bawal ko kami tayo. Ganyan. Ganda ng forma mo ah. Bago yan. Bagong uso to, te. Nanalo siya sa rapon. O, yung century tuna naman, maiwan mo. Paano mo ngayon dadalhin yung mga sinaping mo? Price yan, hindi yan shopping. Ay, yan. Ang dami mo naman, bakit ako wala akong ganyan? Ano to? Ito kasama sa raffle. Hi! Mamatay ako pag sinama yan sa rapon. Sama ka sa raffle. Yan, naglagay siya ng mga spike. This is X-Works. X-Works to? Ito yung crush kong bike, S-Works Crocs. Mas gusto ko tong mapanalunan kaysa dun sa Diverge. Choosy pa yan. Talagang I'm claiming it. Mananalo ako sa raffle bukas. So, andito na tayo sa room and sinasalansan ko na ang ating mga
nakalakal for today. So, ito na yung laman ng loot bag. Loot bag? Ano ba ang tawag dun? Basta yun, yung bag. Cap. Truckers cap ba tawag dito? Na lagi namang meron yan every year. Waking na cycling bottle. Specialized na cycling bottle. Parang ito rin yung last year. Century Tuna na anong tawag dito? Tumbler. Tumbler na itim. Ayan. Tumbler. Tapos, Vamos Shades. Ayaw matanggal, hayaan nyo na. Tapos, ayan ang pinaka-importanting nakalap natin for today. Ang napaka-importanting delata ng Century Tuna. Okay. Tapos, muset. Itong muset na to, kamukha siya nung muset galing sa Attack. Dahil galing nga siya sa Attack. Tapos, may libreng SIS. I think this is from Waking. Tapos, Pacific Bay voucher. Discount code. Tapos, nandito yung mga sticker, helmet sticker, QR code, may yung mga kinakabit-kabit sa ating helmet, bike, and kit. That's it. Sige, hanapin mo yung bike natin. Ang daming bikes. Hindi pwede kay babe. Kasi masyadong malaki. Nakaslam kasi tumatama sa gulong. Pwede yatang gupitan, tanong mo. Saan? Paano kung gupitin? Wala naman akong good thing. Hindi, Pero paganto pwede na bang lang siya. gupitin? Paganto ko na lang siya. Gusto mo ako na? Ako na. So, andito tayo ulit sa parade grounds para sa race briefing tsaka mini raffle. Mini raffle? Minor raffle draw. Muskali, part-time massage therapist. Mr. Richie Santayana of Specialized Bicycle Philippines. So may I give it to Mr. Santayana for his welcome remarks. Hi everyone, good afternoon. I hope everyone's excited for tomorrow's race. Please show respect and we thank them for welcoming us. And please do not litter. So, eto na nga, nanalo ang Mamshi ng Beef Shorts. Yes! At ang maganda dyan, women's, tapos size ko pa, size medium. So, baliktaya na tayo mga beshi. 8:30 p.m. and we are back here in the room dito sa Quest Hotel. So, ayun, prepare na akong matulog. Sana makatulog. Kasi usually pagka gantong race weekend, ang hirap matulog. Hindi ko alam kung bakit. Kahit nag-melatonin na ako. Pin-prepare ko na yung mga kailangan namin for tomorrow. Syempre, better na mag-prepare ng mas maaga. So, ito na yung aming mga stuff that we are bringing tomorrow. So, meron kaming mga hydro bags. Tig-isa kami ni Babe. Hindi ko alam kung sino sa amin magdadala nung mas malaki. 1.5 liters tsaka 2 liters. Tapos, merong protein bars. Ay, baka hindi namin dalhin to. Blitz protein bars. Baka for after na to. And then, mga power gels, SIS. Tapos, mga carbs with electrolytes. Tailwind. Tapos, ito, okay na okay sa akin to. So, baka ako yung magdadala nito. Sports beans. And then, meron din kaming energy bars. So, hindi naman siguro namin madadala lahat to. Hindi ko pa alam. Of course, meron kaming chamois cream. Kailangan ko to, mga beshi. Hindi ako pwedeng mag-long ride pag walang chamois cream. Kasi talagang magliliyab ang singit ko. What else? Meron kaming 2 bidon. Tig 2 bidon kami. Maliban dun sa hydro bags. Kasi,
lalagyan namin yan ng carbs and electrolytes. Helmets. Ayun, that's it. Tapos ito yung napanalunan ko na bib shorts kanina. O, diba? Baliktayan na talaga. I think mga nasa 7,000 yata to. Tapos ano siya, for women siya, natatanggal yung, ayan o, natatanggal sa likod. So, mas madali siyang gamitin. Thank you so much, Specialized. Wow, baka sign na tong magkakaroon din ako ng Specialized. Oy! Ang distance ko nga pala tomorrow is 120 kilometers. Pareho kami ni Babe. So, gun start is 5:40 a.m. So, 10 minutes apart lang kami ni Babe. So, pag inabutan ko siya, ibig sabihin ng bilis ko tomorrow. Di raw ako kaantayin ni Babe. Actually, hindi ko rin alam kung kakarera ba ako. Like, am I in my racing self tomorrow? Pero ang alam ko, mas excited pa ako sa weekend na to. Like, parang ang saya kasi, racecation weekend. Wow. Parang isa to sa mga pinakamalaking events ng every year. Parang marami talagang friends na nakikita every year and ang dami ding new faces each year. So, pahirap siya ng pahirap. Pababa ako ng pababa sa listahan. So, anyway, matutulog na ako kaysa bago pa humaba ang aking kwento. See you guys at the race. 5:16 a.m. Mamadali na kami kasi 5:30 yung gun start ni Babe. Tapos, 5:40 ako. So, ayan, full gear na tayo. Kukunin na namin yung mga bikes namin. Ayan na. So, ito na nga yung kinakatakutan ko. May forecast kasi today na may bagyo and nagsistart ng umambon. So, sana hindi bumuhos ng malakas yung ulan kasi wala akong cap. Yan ang weakness ko. Masakit sa mata. Punta na tayo sa start point. Love you, babe. Pray ka. Mag-ingat ka. Yeah, you pray. Safety first, Good okay? morning, yes. Safety first, safety first. Safety first. Okay. Grabe naman yung makeup. Blush on is real. Yan, Bakit? Antay na tayo ng ating time to be released. Na-release na sila, babe. Ito na si ating Raji girl. Ayan na nga, kung kailan kami na ang next, bumubuhos na ang ulan. Tita! Napaka-supportive si Tita! Go, Tita Bal! So, andito ako sa medyo likod kasi ayoko namang i-bottleneck sila. Congratulations, ah! Congratulations. I'm here for the vlog. 5, 4, 3, 2, 1. Good luck, ladies! Well done. So, syempre, silaw na naman ako. Syempre, wala akong sakit sa mata ng ulan. May gali cakes. So, ayun na nga. Nagsimula na nga yung karera. At kung ano nakikita nyo sa video ngayon, ganyan na ganyan yung eyesight ko. Hindi ko malaman kung isusuot ko yung shades ko o hindi kasi pareho lang. So, mga nasa 10 kilometers yung neutral area. Dito sa part na to, hindi namin pwedeng unahan yung mobile sa harap namin. Ayan, yung pick up na yan, yan ang marker. So, susundan lang namin siya for 10 kilometers. Kitang-kita nyo naman, nagpapakiramdaman ang mga beshi natin. Andito lang ako sa likod dahil mukhang wala. Feeling ko wala rin naman akong kalaban-laban. So, dito sa part na to, inabutan pa namin yung second wave ng men. I think ito yung 40 to 49 na age group. Ayan, papunta na sila sa trail section dyan sa part na yan. At syempre, ito na nga mga beshi, malapit na rin tayo sa trail section.
At habang palapit ng palapit, palakas din ng palakas yung kaba ko. Dahil palaki rin ng palaki ang tipak ng mga patak ng ulan. Here we go! So pagpasok namin sa trail section, kitang-kita naman ang laki agad ng agwat nila sa akin. Kasi I guess medyo tinamaan ako ng kaba kasi nga limited yung eyesight ko. At the same time, kinakabahan din ako dahil hindi nga ako confident sa tires ko that day. Dahil hindi ko rin talaga in-expect na uulan. Kasi the week before, sobrang dry talaga. So akala ko okay na ang lahat. After only a few kilometers, I think parang less than 5 kilometers lang to into the trails. Andito na nga tayo sa river crossing. Agad-agad yan mga beshi. Talagang tumaan tayo agad sa river crossing. Medyo nawawala na yung kaba ko dyan, so mas confident na akong tumawid. At sinuwerte pa nga tayo sa part na ito dahil, syempre dahil kakasimula lang ng ulan, medyo mababa pa yung river crossing. So hindi pa masyadong mahirap dumaan. Mababa pa yung current, di pa siya masyadong malakas, ganun. Actually, 2 beses kong tinrack rin to. Yung una, hindi successful. Yung pangalawa, nakompleto ko yung 80 kilometers. Pero both times, mas mataas yung current nung time na yun kasi mas maulan. So, mas madali pa tong actual. At ito na nga mga beshi, andito na tayo sa pangalawang river crossing. Agad-agad yarn, oo, magkasunod sila. Hindi tayo nag-cross ng river crossing once, not twice, but 3 times. So, meron pa tayong pang-finale mamaya pa uwi. Pero hindi ko na siya na-videohan dahil nalobat na ang camera ko. So, ito yung isa sa mga masasabi kong madadaling parts ng ruta. Kasi, although sand siya, packed yung sand dito, compressed, kahit na matagtag, madali siyang i-bike. Kasi, hindi ka dumudulas eh. Dire-diretso ka lang. Talbog-talbog ka lang, ganyan. Actually, dito sa part na to, medyo nakahabol ako eh. Na inabutan ko yan, yung isang international girl. Hindi ko alam kung saan siya galing. Specialized. Inabutan ko siya, pero of course, nilagpasan niya rin ako ulit. Takbo! And this is where my luck ran out. Yes, mga beshi, naglalakad ang mamshi. Medyo malalim talaga yung sand dito at malambot. So, karamihan sa amin naglalakad talaga. Although, merong mga dumaan sa amin na naituloy nila, nakapag-bike sila. Pero, skill issue, mga beshi. Hindi ko carry. Kaya, naglakad na lang ako. Tinanggap ko na lang. Marami-rami din mga kalsada portions itong ruta na to. At dito ako thankful sa gulong ko. Dahil yung gulong ko fast rolling, so hindi siya maganit sa kalsada. So sa kahabaan ng mga kalsada, dito ako nakakapagpahinga. Dito ako nagtitake ng gel, umiinom, ganyan. Tinitake advantage ko tong mga portions na to para maibaba yung heart rate ko at makapag-recover ako. Pero yung hindi ako masyadong bumabagal. Ang pinakamasaya dito sa ruta na to, laging may mga marshal. Every corner may mga marshal. So, nag-cooperate yung local, yung LGU para dun sa event at sinastop nila yung traffic. At andito na nga tayo sa exciting part. So, parang mga 40 to 50% ng ruta nito, ganito yung itsura. Puro lusak. Putek all the way. Nakakamangha yung mga mabibilis sa mga sections na ganito. Kasi parang, uy, di ba kayo natatakot? Pero pagka kasi tinatry ko, dumudulas ako. So, kinakabahan pa din ako.
Grabe yung tunog ng rotor ko. So at this point, grabe na yung tunog ng rotor ko, like I said. Kakaiba na siya, kakaiba na yung gas-gas niya. Hindi ko alam kung normal pa ba, so kinakabahan na ako. Every time na may mga tubig or yung mga malalalim na puddles, ina-expect ko mawawala yung tunog kasi mawawash off siya. Pero, ironically, lalo siyang lumalala, lalong lumalakas yung parang magaspang na tunog. Putik, pucha. Salamat, kuya. So, tumigil ako para i-check yung rotor ko as if may magagawa ako. Wala lang, nagpanggap lang ako na chine-check ko. Sabi nila, kuya, putik lang daw yon, so wag akong mag-alala. So, ayan, gora na ulit. Saan ba? Alright. Hi, DJ! Go, go! Sorry. So, sa ka-worry ko, muntik na ako mawala. Hindi ko na tinitignan yung mapa. Buti na lang tinawag ako ni TJ. Pero, actually, lahat naman ng mga makakasabay mo dito, pag nakita nilang wala ka na sa ruta, tatawagin ka nila, ang babait nila, in all fairness to the fair. Ay, kuya! So, merong mga parts na ganito na sobrang haba, parang endless lang. Parang forever na ako sa loob nito. Merong times na parang gini-give up ko na lang. Alam mo yung parang nagzo-zone out ka na lang kasi hindi mo na naiisip. Tapos pagkabalik ng utak ko, ma-realize ko na lang, uy, ang tagal ko nang nagpapahinga. Ang baba na ng heart rate ko, hindi na nga ako hinihingal. Ano to? Chill ride? Pero in fairness, kahit mahirap, parang dito sa mga parts na to napapahinga yung utak ko. Dahil wala kang ibang iniisip kundi wag kang sesemplang, ganyan. So after nung mahabang single track na portion na yon, akala ko kalsada na, but wait, there's more. So ayan, balik na naman tayo sa Lusa. Pero in fairness naman, kung makikita nyo, compared dun sa dinaanan ko kanina, pahinga na to. Pero actually, may mga parts dito na umuungol-ungol na lang ako. Dinadaan ko na lang sa ungol. Dahil ang sakit na ng singit ko. Kasi yung mga maliliit na puddles na yan, ayan. Kaya naghahanap ako ng mga smooth na section. Kasi kakaalog ko sa saddle, medyo gumagasgas na yung singit ko. Masakit na siya. Halfway through the ride, at I think mga 60 kilometers, umaaray na talaga yung singit ko. Maliban sa singit ko, ang isa pang problema ko ay yung mga paa ko. Maliban sa basa sila, meron pumapasok na buhangin sa paa ko. Merong time na sobrang dami ng buhangin sa loob ng sapatos ko na nagpe-press na sa mga kuko ko sa paa. Yung sand, pumapasok na sila sa mga kuko ko. Actually, buong pagkatao ko, puro buhangin na talaga. As in, may mga times na pupunasan ko yung kamay ko, itatry kong ipahid sa jersey ko, pero pagbalik, mas marami pang buhangin. Ganon kalala. Tapos, ang talino ko pa, wala akong gloves. So, yung palad ko parang nililiha. In fairness sa mga locals dito, parang ang bilis na lang nilang nasanay. Siguro ang dami na kasing nauna sa akin, kaya pinapaunan na nila ako pagka napapansin nila na may siklista sa likod nila, pinapadaan na nila. Oh. Ah. Ayan, 'di ba? Dumadami na yung sound effects ko. Ibig sabihin, napapagod na ako. Shit, wala na akong makita. So, may mga times na lumalakas lalo yung buhos ng ulan at in those times, nahihirapan talaga akong makakita. Pero alam nyo, thankful pa rin ako sa ulan kasi at least hindi mainit. Kasi kung mainit, baka hindi ko natapos yung ride nang hindi nagsistop.
Kasi actually, hindi ako nag-stop the whole 120 kilometers. 70 kilometers. 70 kilometers, 8:46 a.m. So, ninanamnam ko muna tong kalsada. Pagod ako sa trails. Hindi ako nagpalit ng gulong kasi sabi ni babe, puro sand naman daw. So, pag compressed yung sand, pagbasa. Pero bakit puro putik, babe? So, steady lang ang takbuhan natin. Hi, Chiki! Congrats! Basic! Cheers! Meron na. Huwag kayong tatapak sana, baka mabasa kayo. Check out of the tank, guys. Ano yan? Dala-dala mo yung mga bag. Alright. Babe, ang taga-kuhan. We got some more riders rolling in. Congratulations to all the officials. Right now we just finished. Oh, ito na yung free food. Army Navy. Burger. Ano, nakailang ka? 1, 2, 3, 6. Anim lang. Kaya palang bagal ko. Ako, bilangin mo to. Ayan yung nanda sa akin. Oh, ilan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, Dapat okay. 7, kaya ka mabagal eh. Kaya pala may isa pa Kaya ako. ka mabagal. Kaya pala di tayo So this is ano, first first. Di So tayo let me nag-first go place. over May drumroll na. Kamusta? Ano yan? Bakit nandiyan yung cellphone mo? Secret. Sarap ng burger. Naubos mo na agad. Veronica Arcena! Congratulations, Chevy! QRM namin yan eh! Proceed. Yeah! With a total time of 3 hours, 51 minutes and 47 seconds. Bib number 7 is Margarita Vargas! Yeah! Oh yeah! Congrats, Chevy! Alright, here we go. Alright. Course. Next. We got Margaret. Here we go on fourth place. What do you have? Total time 3 hours, 7 minutes and 28 seconds. Fourth place. Bib number 5. Now here we go. We go down to the top 3 now. 8 kilometers, 40 to 49. From Thailand.
Raji, congrats, Raji. Second place, Raji Natera. Number 3, Angelica. What's the more? Oh, diba? Ali, give it up for Oscar. Yes, her third here, right here. Joining us. All right, rock and roll to the world. Shout out to my little young dudes, the beer nappers, yeah. Wait, tama na yan? Minutes and 17 seconds, pin number 284. Ano pangalan to? 4. Number 4. First name. Number 5. Pwede na maligo! Number 286, Manuel C. And on second place with a time of 5 hours. Pakilan ka! 280. That's Santiago. May trophy! And first place for the male. Tagay mo si Sam. Give it up to these guys. Male 50 to 59. XCFTV 120 category. Cheers! Alright, sana ba dyan, sir? Sana ba dyan? So, oh! Yes, congratulations. Here we go, on fourth place with a time of Congratulations for your box 5:57. one. Bill number 279. And on third place with a total time of 4:57. 5:39.01. Matangin na kalimas naman. Reels. Napakalakas ng batang to. Orinos. Congratulations! Congratulations! Alright. Konti na lang. Who wants to bite? Huh? You guys can go home now. Last name with a C. Bin number 298, Francis Diane Cabrera. 1, 2, 3, 4. Oh no! Oh no! Ano ba to? Stop it! Number 6. Wait. Starts with an E. My name is Edward, by the way. Number 697, Eric De La Paz. 1, 2, 3. Wala siya! Oh my God! What's going on? Here we go! Next winner! First name is L, last name is B. Lala Bird! Di ba Lola? Pero kulang kasi ng staff, boss. What's your... Tingnan nga natin. Valid. Are you sure? Boss Richie? Alright. Aba. Umayos ka. Here we go, number 644, Lawrence. Ano pilito mo? Balalon. From La Union. Oh my God. Boss Richie, where's my umbrella? Asan yung umbrella ko na? Kick ko yun! Once again, congratulations!
Hey, it was all drawn fair. Masaya. Masaya ka? Yeah. Bakit pumesto Swimming ka kaya ba? tayo. Ha? Pumesto ka ba? Oo. First shepherd. 11 team. Pwede pa tayo mag-swimming, oh. Huwag na tayo mag-swimming, malamig. So, andito na kami ulit sa hotel. Higang-higa yung pagkatao ko. So, nakahiga na ako. Anyway, magpapanasad na ako. The perfect way para pangtanggal ng pagod. Ito talaga yung motivation namin ni Babe para matapos yung race. Kain na na! And we are back in the room. Nakapagpamassage na, nakakain na, so pwede na tayong magpahinga. So, ayun nga. So to sum it up, ano nga bang sasabihin ko? So, to sum it all up, grabe tong race na to. Truly, one of the most awaited gravel races of the year. And deserve. Kasi sobrang saya. Parang ito na yung pinakamasayang gravelton so far. At first, hindi namin masyadong in-expect na challenging. Kasi parang okay naman yung terrain. Walang technical na climb like last year. Pero it turned out to be a very challenging ride. Dahil dun sa bagyo. So, in fairness, na-survive naman ang gulong ko. Yung mga putik. Pero, kembot lang ako ng kembot. Kembot ng kembot. So, medyo steady lang yung pace ko sa mga putikan. Kasi nga, dumudulas ako. Kahit na ganon ang ating kalagayan, pinalad pa rin ako na pumasok sa top. So, top 11 ako. Kasi, sa women's category, open category siya. Walang age cat. So, merong top 3 na overall. Tapos, dapat meron pang top 10. Pero, ginawa na lang nilang top 13. Ewan ko kung bakit. Pero, ayun, top 11 ako. Masaya kasi at least I got to, test my limits. Kasi zone 4 ako. Zone 3, zone 4 all the way. From time to time, 'di ba, minsan dapat din nating tinatry yung ganon to test our limits para ma-check din natin kung ano nga bang kaya natin. And next year, tatry ko. Well, sana next year medyo umangat ako sa podium, no? Pero sobrang lakas talaga ng mga kalaban kanina. Sobrang lalakas nila. Wala talaga akong kalaban-laban. Ibig sabihin, kulang na kulang pa ako ng training, ng weight loss, ng everything. Pero we will try our best again next time. Okay? So, ayun lang. I hope you guys enjoyed the vlog. Hindi ako masyado nag-focus dun sa race. Nag-focus ako dun sa whole experience. Kasi I think yun talaga yung essence nung Gravelton. Yung buong weekend. Yung racecation weekend. Anyway, I hope you guys enjoyed the vlog. Thank you so much for watching. Bye! Do you liking Jan's voice? Are you gay?